araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 11, talata 1 hanggang 10. Mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel. Sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo. Ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo, kahit na ngumunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang kunehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito, hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, nihihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito, marurumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o sa ilog ay marumi para sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Levitico chapter 11 verse 11 to 19. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ay huwag ninyong kakainin sapagkat marumi. Ang agila, ang buwetre at ang agilang dagat, ang larawan at ang pimpas, at mga kauri nito, lahat ng uri ng uwak, ang ostrich, ang gabing, labing dagat, at mga kauri ito, lahat ng uri ng uwago, ibong maninisid ng isda, ang uwago parang may sungay, at ang ilikano, ang lahat ng uri ng tagak, ang tariktik, paniki, at kabag. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Aking pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 11 kabanata ng Levitico, versikulo 20 hanggang 21, mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Lahat ng kulisap na may pakpak at may 4 na paa ay marurumi para sa inyo. Maliban sa mga kulisap na lumulundag, tulad ng lahat ng balang na mahahaba ang ulo, balang na kulay berde at bawat balang sa ilang. Ang lahat ng naglipa ng lumilipad sa may 4 na paa ay ituturing ninyong marurumi. Ang sino mang humawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang lumampot sa mga ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Bawat hayop na biyak ang kuko, ngunit hindi ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, ay marumi na at ituturing na marumi rin ang bawat humahawak nito. Ituturing ninyong marumi ang mga hayop na may 4 na paa, ngunit ang kuko'y hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ang sino mang humawak sa bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sino mang humawak nito at siya ay ituturing ninyong marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga hayop na naglipa na sa lupa, ituturing ninyong marumi
ang mga sumusunod: ang bubulit, ang daga, at lahat ng uri ng bayawang. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 11, versikulo 30 hanggang 38. Ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli at ang hunyango. Marurumi ang lahat ng ito, at sino mang humawak sa alinmang patay nito ay tinuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ang mamatay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, balat o anumang kagamitang pang-araw-araw, itinuturing na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibabad sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito mahulog, itinuturing ding marumi ang laman nito at dapat nang basagin ng palayok. Anumang pagkaing may sabaw o inuming tubig na malagay dito ay tinuturing na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog sa kalan o palayok, dapat sirain ito. Ituturing ng marumi iyon. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan nito ay mananatiling malinis. Gayunman, ang humawak sa patay na hayop ay tinuturing na marumi. Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito ay mananatiling malinis. Ngunit kung ang bini ay babad na sa tubig, magiging marumi na ito. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 11, verse 39 to 47. At kung ang anumang hayop na inyong makakain ay mamatay, ang makahipo ng bangkay niyaon ay magiging karimal-dumal hanggang sa hapon. At ang kumain ng bangkay niyaon ay maglalaban ng kanyang suot at magiging karimal-dumal hanggang sa hapon. Gayon din ang bumuhat ng bangkay niyaon ay maglalaban ng kanyang suot at magiging karimal-dumal hanggang sa hapon. At bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa ay karimal-dumal hindi kakanin. Lahat ng lumalakad ng kanyang tiyan at lahat ng lumalakad ng apat na paa o mayroong maraming paa sa lahat ng bagay na umuusad sa ibabaw ng lupa ay huwag ninyong kakanin sapagkat mga karumal-dumal nga. Huwag kayo magpakarumal sa anumang umuusad. Huwag kayo magpakalinis man sa mga iyan na ano't huwag kayo maghahawa riyan. Sapagkat ako ang Panginoon, inyong Diyos, magpakabanal nga kayo at kayo maging mga banal sapagkat ako'y banal. Huwag kayo magpakahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y inyong maging Diyos, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng may buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis, at ang may buhay na makakain at ang may buhay na di makakain. This is the word of God.